hello. Welcome to your second week of April reading. Thank you so much, Leo, for supporting my YouTube channel and Facebook page. Thank you so much sa mga nag-aabang laging nanonood. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, Facebook subscribers, sa mga nag-a-avail ng personal readings. Thank you also. Mag-message privately kayo sa aking Facebook page kung balak nyo mag-inquire o mag-book ng reading services ko. Details at link nasa description below. Ang dami nakakuha ng card ng transformation. Leo, determination, creation, and transformation. And inner strength. Bira ako makuha to. Ang dami nakakuha ng inner strength. Okay, so ibig sabihin, marami ngayong malakas. Sa kalam, sa kalam ka, Leo, kaya mo yan. Nandyan yung inner strength, nandyan yung determination. Walang imposible sa'yo ngayong second week. Kung ano man yung gustong mong gawin, creation card. Andyan lahat ng kailangan mo ingredients para magawa mo tong dapat mong gawin. Nandyan yung determinasyon, nandyan yung lakas ng loob, katawan, isip, kalooban, no? Kompleto ka solid. Sa kalam ka nga Okay, kaya magagawa mo yan, no? You are about to create something at nakikita ko magiging successful ka dito sa i-create mo. Ayan, meron ding iba may mga pagbabago sa inyo sa sarili. Yan, tina-transform nyo yung sarili nyo dito Very, very powerful yung energy na nasa-sense ko sa inyo. Very positive, Leo. So, I can see you here na merong improvement sa sarili mo kasi tina-transform mo nga yung sarili mo. May mga binabago ka no? At nakikita ko na meron kang success dito sa creation, kung ano man itong magagawa mo because of your determination and inner strength. Very very productive, very motivated, no? Motivated yung energy ninyo, na feel ko malakas. Kasing lakas ng init ng araw ngayon, no? Pansin nyo ba? Sobrang init, Diyos ko. Kawawa naman ang earth, tsaka yung mga inhabitants ng earth. Dati hindi ganyan bata ako Ngayon iba na no? Kaya ingat tayo, no? Tapos may mga lindol pa, guys. Lagi ako nasasad. Pag ko yun, nag-worry ako. Pero pray lang. 3 of Wands, 10 of Coins, Judgment. Ayan na nga expansion mo. Natingin ko yung mga ni-roll out mong projects dito, plano, ay naging successful. Ayan ka with the 3 of Wands expanding. This is a blooming version of you, your career, your life, you as a whole, no? Sa personal, sa career, nakikita ko na ikaw ay palago ng palago yung palago ng palago yung palago ka ng palago dito, whether sa career yan or sa kung ano man, sa personal na mga ginagawa mo, personal projects or sa career. Nakikita ko na may expansion dito, may paglago, pag-unlad, no? So, ang ganda kung negosyo to, lalago at lalago pa to. Ibig sabihin, ang ganda, ang laki ng potential mo to grow at mas lalong maging productive and successful, no? Ayan, no, 10 of Coins, pati sa kabuhayan, sa pera, sa family. Okay, pwedeng yung ibang expansion ninyo dito is pagpapamilya o baka meron na namang nadagdag sa family ninyo. Single ka man hindi, o halimbawa may nag-asawa sa pamilya nyo o nadagdagan na naman yung pamilya nyo or nagdagdag ka na naman ng anak mo or nagdagdag ka ng branch ng tindahan mo, hindi ko alam kasi pero parang or nadagdagan na naman yung contact mo, no? Client, yan. O nakikita ko dito, nagba-branch out ka, nag-e-expand ka. This is for long term. Ayan, no? 10 of Coins is long term.
Kaya asahan mo kung ano man tong pinasok mo, itong pinupundar mo o naipundar mo ngayon. Na ito ay nagtanim ka ng seed na maglalas ng matagal na panahon. Ibig sabihin, this is a card of stability. Kaya asahan mo, itong relationship man yan, negosyo, career, or personal endeavor na sinimulan mo recently or in the past, yan ay magtatagal. Pang forever na. At lalago pa. Yun yung nakikita ko, ano? Pwedeng family business to. Baka iba sa inyo, nagpupundar kayo ng something, negosyo, long-term investment. Ayan. Judgment card. Wow, this is you. Na nagko-contemplate about your progress. Nakikita ko dito na may mga parang may mga ina-assess ka ngayon sa sa buhay mo eh. So, tinitignan mo yung mga naging progress mo throughout the years. Ano yung mga pwedeng reflecting on the past, about the past. Pwedeng may mga naaalala kayo dito. May mga realizations, no? Basta meron kayo ditong mga bagay na yung parang nagbabalik tanaw kayo and ina-assess ninyo yung mga nangyari. And para kayong nagre-recollect yung mga na-pick up nyo doon, na natutunan ninyo. Ano ka na ngayon, no? Ano na yung current state mo ngayon, ang ganyan. Realizations, no? Realization or calling. Kasi parang may tumatawag sa'yo doon angel. No, pwede ikaw ay nag-recollect or nagmumuni-muni about this calling. Kung iniisip mo kung sasagutin mo ba itong tawag na ito, itong calling na ito ng angel sa iyo, ano man yan. Ibig sabihin niyang calling na yan, halimbawa, meron kang certain na ano ba to? Paano ko ba sasabihin yun? Mission or path? Siguro. Sabihin mo na dati, meron kang gustong gawin nung unang panahon, kaya lang, ang focus mo nun is yung career mo o studies mo. Kaya hindi mo siya nagawa noon. Pero ngayon parang bumabalik-balik siya sa buhay mo. O baka talagang calling mo yun. Yun yung sinasabi ko. Baka talagang dapat mo siyang gawin, i-pursue or ituloy. Okay? Yun yung ibig ko sabihin doon sa calling na yun. Could be anything ha. Di ko alam sa inyo Ano yan Halimbawa, pagiging tarot reader or pagsisilbi sa church or basta ewan ko, pwedeng bokasyon or a lifelong dream na gusto nyo i-pursue pero naisang tabi nyo na noon kasi nga may mga priorities kayong iba yung path ninyo na parang yun yung calling ninyo until now pwedeng bumabalik sa inyo. So maybe it's your calling na dapat answer your calling, no? Ace of Swords. This is emerging from a difficult situation. So, I can see you overcoming challenges. Ngayong second week, Leo, nakikita ko, you will come out, you will emerge strong and successful dito sa mga mahirap na pagdadaanan mo. Ayan, Ace of Swords. You will cut through anything. Ano man yung kaharapin mo. Diba sabi ko nga, ano man yung kaharapin mo, sakalam ka Determination, inner strength, lahat nasa sayo. Hindi ako magtataka bakit may Ace of Swords dito. Mau-overcome mo lahat yan. Magagawa mo lahat. And you will triumph over these challenges, no? Ay, sorry. Masyadong madulas to Ay! Kaloka talaga tong barahan na ite. Tignan natin yung love life mo.
Obstacles. Ayan, oh. May mga obstacles, pero di ba sa kalam ka nga? Ayan na naman, oh. May passion ka na naman dito. Pati sa love life mo, determinado ka talaga. Walang kahit anong harang ang makakapigil sa iyo, Leo, dito sa gusto mong mangyari, gusto mong gawin. Pati sa love life mo, nagmamanifest siya. Okay? Oh, so may ano dito. May competition, Leo. Nakikita ko, pagdating sa love life mo, mukhang may kaagaw ka. Babae ka man or lalaki, may other man or other woman dito. May kalaban, competition. Kumbaga sa negosyo, may kompetensya ka. Ano? At parang may mga harang dito. Ayan, no, obstacles. Blockages. Parang may mga pumipigil sa'yo or dito sa person na to. At meron ditong updated sa iyo, Leo. Ayan, kung sino man ito. Updated siya dahil sa social media. Doon siya ng ano. Doon kanya sinusubaybayan. Okay. Ikaw ba yan o siya? Vice versa ha. Pwedeng ikaw yan nag-i-stalk, sumusubaybay o yung person, sinusubaybayan ka. Baka naman yung karibal mo yan. Ini-stalk ka. Ayan o, kasi may kakompetensya ka, may kaagaw ka rito eh. Baka yun yung nag-i-stalk sa'yo. Itong karibal mo. Okay? Mukhang meron meron something na nagaganap dito. Siguro itong person na to, yung kakompetensya mo. Kahit sabihin naman natin na hindi pa sila magjowa ng person mo, halimbawa wala pa naman nangyayari sa kanila or formal na na nagiging sila. Pero pwedeng inaaswang niya na eh. And nag-i-stalk na siya dun sa person mo sa social media or pati sa'yo rin. Okay? Kasi itong person na to mukhang may siya, type niya yung person mo, attracted siya. May passion dyan eh. Pwedeng nanggagaling sa third party. Sa third person pala, kung wala pa sila namang formal na relationship nung person mo. Pwedeng pa lang yan, parang tina-target pa lang niya. Parang sabihin natin, nilalagyan niya na ng crosshair. Pwedeng tina-target niya yung person mo. At nag-i-stalk yan sa inyo. Okay? Possible na very attracted siya dyan sa person mo. Pwedeng yan. Potential na threat sa inyo. Alam mo naman ngayon, marami ng mga ganyan. Grabe na ngayon eh. Marami ng mga agaw, di na sila nakukonsensya kahit na may asawa, anak na, wala. Ganun na yung mga tao, may sungay buntot na. Hindi nakagaya noong unang panahon na may konsensya pa. Ngayon, nawala na yung konsensya eh. Diyos ko. Pero hindi lahat Hindi lahat. Pero napansin ko yung kampo ng kasamaan, dumadami na eh. Marami ng mga homewrecker ngayon. Hindi sila nag-iisip kung may asawa yung kinakalantari nila, Wala na silang patawad. Ganun nakasama yung mga tao ngayon. Rhythm, tune into the natural rhythm of life. This is going with the flow, Leo. Lagi tayong dumadaan sa mga cycles, may nagsisimula, may nag-i-end, seasons, iba-ibang seasons yung pinagdadaanan natin, iba-ibang cycles. Pero, ang ibig lang sabihin nun, nagko-continue pa rin ang buhay. Ano man yung maranasan natin, ano man yung mga dumating sa atin, kaharapin natin, tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang pakikibaka, tuloy lang ang pakikipaglaban. Tuloy lang ang buhay, ganun lang yun. Kumbaga doon natututo tayong sumabay sa agos, sa seasons, kumbaga nakakasabay tayo and dapat nakakasurvive tayo doon sa flow na yan, sa natural rhythm, natural cycles na dapat nating mga kaharapin.
Okay? Ibig sabihin, pagiging resilient, no? And, ano ba tawag dito? Nakaka-adapt yun. Kaka-adapt tayo doon sa mga changes, challenges, or kung ano man yung mga dumarating sa buhay natin. No? Iikot at iikot lang yan eh. No? Iikot at iikot lang yung buhay. Tayo rin eh, ganun din. Kumbaga, sasabay at sasabay tayo doon. Hakaharapin lang natin kung ano man yung mga darating sa atin. Part ng buhay yun, part ng process natin. No? Ng journey. Intention, spinning fate. Ito yung calling na sinasabi ko, Leo, kanino pa. Nafe-feel ko talaga that there is something here that is calling you. Whatever it is, Leo, alam mo sa puso mo yan, pwedeng nafe-feel mo yan. O pwedeng hindi pa ganun ka-obvious sa isip mo kung ano yan exactly, pero pwedeng nafe-feel mo yan eh, deep inside your heart. Na there is something here. There is some kind of calling na parang gustong-gusto mong i-fulfill, gawin. Intention. It is important na mag-set ng intention, ng goal, and then gawin yung mga kailangang gawin towards that goal. This is the card telling you na whatever your intentions are, you should start spinning. No? Ito, spinning, gagawa ka na, mag-hobby ka na eh. Nararamdaman mo, naiisip mo, pero pwedeng hindi mo pa siya ginagawa. Ayan. So, setting intention and action. Yun yung ibig sabihin nito, Leo. Letting go, emotional release. So, what are these emotions na dapat mong i-let go na, Leo? Ikaw ang nakakaalam, ikaw ang nakakaramdam yan eh. Okay? So, merong mga dapat ng dito, Leo. Bitiwan. At makakaluwag ito sa kalooban mo. Take care and God bless.